Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Randall, na mukhang mas bata kaysa sa kanyang edad. Dahil dito, pinapayagan siyang pumasok sa pampublikong paliguan. Ngunit dahil siya'y nasa yugto ng pagbibinata, nakatitig siya sa mga walang tapal o daw na babae nang may pagkagusto habang pinapaliguan siya ng kanyang ina. Sa susunod na eksena, makikita ang dalawang mas matandang lalaki na kaibigan ni Randall. Sinusubukan nilang manligaw sa mga babaeng nasa palengke. Sumama si Randall sa kanila, pero biglang dumating ang barangay tanod para pigilan ang mga pasaway na mga bata. Tumakbo ang mga bata at nakatakas. Nang maglaon, nagpasya silang maghanap ng mga bote ng baso. Tumulong si Randall sa paghahanap, ngunit habang naghanap siya, tumingin siya sa isang pader at nakita ang isang babaeng abala sa mga gawaing bahay. Nang makahanap na sila ng sapat na bote, pumunta sila sa isang tindahan upang ibenta ito, pero hindi ibinahagi ng mga mas matanda ang kita kay Randall. Tinawag siya ng tagapamahala ng tindahan at sinabing ihatid ang isang bote ng alak kay Solie. Sa kanyang paglalakbay, palaging may umaabala kay Randall. Una, isang lalaki ang humiling na bumili siya ng yosi, at pagkatapos, isang tao ang nagtanong kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi pinansin ni Randall ang mga ito at dumiretso kay Solie, na abala sa paggawa ng sapatos habang kumakanta. Ngumiti si Solie kay Randall at sinabing gumagawa siya ng isang dula na pinamagatang alikabok sa dagat. Inutusan siyang ilagay ang bote sa loob ng tindahan, at doon nakita ni Randall ang isang sombrero at kampana. Hindi nagtagal, dumating ang isang magandang babae sa tindahan. Sinabi ni Solie na siya ang aktres sa bagong dula niya, ngunit sa totoo'y may iba itong pakay. Habang naglalaro si Randall sa kampana, narinig niya ang kakaibang tunog mula sa loob ng tindahan. Kinagabihan, dumating ang tanod at ang ama ni Randall, galit na galit at pinarusahan si Randall. Galit ang ama niya dahil sama-sama siya sa mga kaibigang nanliligalig sa mga babae. Pinigil siya ng mga kapamilya, at kinalaunan, inihatid si Randall sa itaas ng bahay. Galit na sinabi ng kanyang ama na magtatrabaho si Randall sa barbershop simula ngayon. Habang nagpapahinga sa itaas, kinwentuhan siya ng kanyang ina ng isang kwento bago matulog. Ang kwento ay tungkol sa isang halimaw na hindi makakahawak ng mga dalaga, ngunit ang halimaw ay may interes sa mga bata. Nagbago ang eksena at makikita si Randall na nagwawalis ng sahig sa barbershop, tulad ng sinabi ng kanyang ama na magtatrabaho siya doon mula ngayon. Ngunit biglang dumating ang ilang tao sa harap ng shop, nagpoprotesta laban sa kanilang gobyerno. Inaresto ng mga pulis ang marami sa kanila, at pumasok ang isang opisyal ng pulisya sa barberya. Tinanong ng barbero kung gusto ba niyang magpaahit, ngunit sinabi ng opisyal na hindi siya interesado at hinahanap niya ang isang taong nagngangalang Temi. Agad na pumunta si Randall sa isa sa kanyang mas matandang kaibigan at binalaan siya na may masamang mangyayari at dapat niyang isara ang tindahan. Hindi pumayag ang kaibigan at sinabing hindi magugustuhan ng kanyang ama iyon. Ngunit biglang dumating ang ama ng kaibigan niya, sumisigaw na isara ang tindahan. Umuwi si Randall at umupo sa tabi ng kanyang ina na nag-aalis ng balahibo sa binti. Ikinwento niya ang masamang pangitain sa ina at nag-alala rin ito. Sinubukan niyang takutin ang kanyang ina upang hindi na siya payagan na bumalik sa trabaho, at epektibo ito. Sinabi ng ina na huwag na siyang magtrabaho at sa halip ay tumulong na lang sa seremonyang ng kanyang kapatid. Kinabukasan, makikita si Randall kasama si Solie, tumutugtog ng isang instrumento at umiinom. Nandoon din ang isa sa kanyang mas matandang kaibigan. Dumating ang barangay tanod at tinanong kung bakit naroon si Randall, ngunit sumingit si Solie at kinausap ang tanod hanggang sa umalis ito. Sinubukan ni Randall na uminom ng alak, ngunit pinigilan siya ni Solie. Maya-maya, may mga taong dumating, hila-hila ang isa pang matandang kaibigan ni Randall. Sinabi ng mga tao na nanloloko ito ng mga babae, ngunit dinepensahan ni Solie at ng ilang taga-nayon ang mga bata at naayos ang sitwasyon. Biglang dumating ang isang magandang babae sa gitna ng mga tao at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Ang magandang babaeng ito ay si Ella, isa sa mga kamag-anak ng ina ni Randall. Umuwi si Ella at ipinakita ang mga pinamili niya para sa lahat. Bumili siya ng ilang damit at mga pampaganda. Kinagabihan, makikitang nagrereklamo ang ama ni Randall tungkol kay Ella sa kanyang ina. Hindi niya gusto na si Ella ay diborsyada at namumuhay ng malaya, ngunit pinakalma siya ng ina ni Randall at sinabing magiging malaking tulong si Ella sa seremonya. Kinabukasan, pumunta si Randall sa tindahan ng kanyang ama dala ang kanyang baon, at nakita niyang nanloloko ang ama niya at hinahawakan ng isang babae. Napagtanto ni Randall na hindi kasing ayos ang ama niya tulad ng ipinapakita nito. Habang inilalagay ang pagkain, nakakita si Randall ng mga magasin na may mga walang tapal o daw na babae. Tiningnan niya ang mga larawan at kinuha ang mga ito.
Dinala niya ang magazine sa kanyang mga kaibigan na sabik matuto tungkol sa mga babae. Sinabihan siya ng mga ito na pumasok sa pampublikong CR ng mga babae at tignan ang kanilang mga kargada. Bagamat hindi masigasig si Randall na pumunta doon, tinanong niya ang kanyang ina. Pumayag ang kanyang ina at dinala siya sa paliguan. Sa daan, pinigilan siya ng tagapamahala, ngunit ipinaliwanag ng ina niya na bata pa lang si Randall kaya pinapasok siya. Sa loob ng CR, patuloy na tumitingin si Randall sa mga hinaharap ng mga chicks. Lahat ng mga babae ay tinatakpan ang kanilang mga perlas. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang mga kaibigan at tinanong nila siya tungkol sa mga perlas ng mga babae. Inilarawan ni Randall ang kanyang nakita. Maya-maya, makikita si Randall na ang kanyang tiyahin ay nagwawala. Hawak siya ni Randall at ng kanyang ina habang ang ama ni Randall ay tumakbo para tawagin ang barangay tanod. Inisip ng pamilya na sinaniban siya. Nang dumating ang tanod, sinabing magiging maayos ang lahat. Ipinakilala ng tanod sa pamilya ang isang batang babae na nagngangalang Leila. Sinabi niya na si Leila ay ulila at nawalan ng lahat dahil sa masasamang espiritu. Hinikayat ng tanod ang pamilya na ampunin si Leila. Si Leila ay isang magandang dalaga na kailangang matuto ng mga gawaing bahay. Nakita ni Randall kung paano tinuturuan ng kanyang ina si Leila sa mga gawaing bahay. Pinapalo niya si Leila kapag ito'y tamad at sinasabing ituturo niya rito kung paano maging maayos. Samantala, nakikita ni Randall na may mga taong inaaresto dahil sa paglaban sa gobyerno. Habang naglalakad sa kalye, tinawag siya ng isang magtitinda ng karne at ipinakita ang isang piraso ng premium na karne, sinasabing ito ay regalo para kay Ella. Naalala ni Randall ang kwento tungkol sa halimaw at inisip ang mukha ng magtitinda ng karne bilang halimaw. Sa kanyang pag-aalala para kay Ella, itinapon niya ang regalo sa basurahan. Hiningi ni Randall kay Ella ang kanyang chewing gum. Kinuha ni Ella ang chewing gum mula sa kanyang bibig at ibinigay kay Randall. Umakyat si Randall sa bubungan at tumalon papunta kay Solie at sa kanyang mga kaibigan. Ibinigay ni Randall ang chewing gum kay Solie, na agad itong kinain ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ng isa pang mas matandang kaibigan kung may dinala rin siya para sa kanya. Bilang kapalit ng ilang libro, ibinigay ni Randall kay Ella ang dinala para sa kanya. Mula sa bubungan, nakita ni Randall ang kanyang ama na niyayakap si Ella. Nakaramdam si Ella ng pagkailang at itinulak siya palayo. Nakaramdam ng pandidiri si Randall sa nakita. Pagkatapos, maraming mga babae ang dumating sa bahay habang ang mga babae ay nagkukwentuhan at nagkakatuwaan. Isa sa kanila ang hinayla si Randall at sinabing siya'y bibinyagan kinabukasan. Sinabi ni Randall na siya'y nabinyagan na, ngunit para inisin siya, nagsinungaling sila at sinabing muli siyang bibinyagan. Pumunta si Randall kay Solie sa barberya at ikinwento kung paano siya itinaboy ni Ella. Umuwi si Randall at tumulong sa pamilya sa paghahanda para sa seremonya. Muli siyang naghanda para pumunta sa pampublikong CR, at muli siyang tinulungan ng ina na makapasok ng walang abala. Sa loob ng CR, gusto ni Randall makita ang hinaharap ng isang chicks. Nakita niya ang isang chicks na liligo, kunwari nagpapakulo ng tubig. Ngunit nahuli siya ng isang babae sa akto at sinabi sa kanyang ina. Galit na galit ang kanyang ina at inutusan siyang umuwi. Nang makauwi, nakita ni Randall na maraming tao ang nagtipon para sa seremonya. Nagdesisyon si Randall na magtago hanggang matapos ang lahat. Hinanap siya ng kanyang ina, ngunit hindi siya makita. Pati si Leila ay inutusan na hanapin siya. Naglibot si Leila sa bahay at tinatawag si Randall, ngunit hindi siya sumagot o lumabas. Nagsimula ng magsayawan at magsaya ang mga tao. Sinubukan ng mga mas matatandang kaibigan ni Randall na ligawan si Leila. Dumating si Solie at nagsimulang kumanta, ipinapahayag ang kanyang nararamdaman kay Ella, na nakaupo kasama ang ibang mga babae. Kumanta siya tungkol sa kung paano siya itinaboy ni Ella at kung gaano niya ito kamahal. Sumagot si Ella sa kanta at muling tinanggihan si Solie. Habang nagtatawanan ang lahat, naririnig ni Randall ang lahat at kalaunan narinig din niya ang kanyang kapatid na umiiyak habang ginagawa ang pagbibinyag. Natagpuan na rin ni Leila kung nasaan si Randall, ngunit natutulog ito kaya hinayaan niya muna. Nang magising si Randall, wala na ang lahat. Umakyat siya sa bubong at nakita sina Solie at Ella na nagiging malapit sa isa't isa. Natuwa si Randall sa pag-aakalang hindi na mag-iisa si Ella at magiging ligtas siya kasama ng iba. Pauwi, nakita niya si Leila na natutulog at nakaramdam siya ng pagkagusto. Lumapit siya at tinanggal ang mga tornilyo ng tapal odo ni Leila, ngunit ito ay gamulong. Pagkatapos, nakita si Randall kasama si Solie sa tindahan habang gumagawa ng sapatos para kay Ella. Nagpapakyut sila at si Ella ay tila nagtatanong ng patungkol sa kasal, ngunit tinanggihan ito ni Solie. Pagkatapos, umuwi sina Randall at Ella. Nakita ni Randall ang ilang kalalakihan sa paligid ni Leila at may ketchup.
Inimagine ni Randall si Layla bilang isang wala karanasan na babae at ang mga lalaking nakapaligid dito bilang halimaw. Kalaunan, makikita ang ilang pulis na nagsara ng tindahan ng alak dahil maraming taong naghahangad ng kalayaan ang bumisita dito. Tinukso ni Solie ang pulis dahil nais din ito ng kalayaan. Malungkot na naupo si Randall sa bubong, iniisip ang tungkol sa pagbabawal sa kanya na pumasok sa pampublikong CR at nababahala tungkol sa kanyang kalayaan. Kinagabihan, muling lumapit si Randall kay Layla upang tangalan MG Tapal Odo. Tinanggal niya ang tornilyo ng Tapal Odo nito, ngunit gamulong na naman si Layla. Kinabukasan, nakipagkita si Randall kay Solie na umiinom mula sa isang bote ng gamot para sa ubo. Tinanong ni Randall si Solie kung kailan nagiging lalaki ang isang bata, ngunit ngumiti lang si Solie sa tanong na ito. Nagbago ang eksena at makikitang lasing na si Solie at inaakay siya ni Randall pauwi. Sa kanilang daan, nakita nila ang isang nakasulat na mensahe tungkol sa kanilang presidente. Binura ni Solie ang linya at nagsulat ng sarili niyang mensahe. Tinulungan siya ni Randall na makatulog. Umuwi si Randall at muling sinubukang alisin ng Tapal Odo si Layla, ngunit natigil ito sa pagtulog ni Layla. Dahil sa isinulat ni Solie, siya ay inaresto dahil sa paglaban sa presidente. Bago siya dalhin sa bilangguan, sinabi ni Solie kay Randall na ipaalam kay Ella na maghintay ito para sa kanya. Muling nalungkot si Randall at naupo ng mag-isa sa dalampasigan. Inisip niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Pag-uwi, inutusan siya ng kanyang ina na sumama sa kanyang ama para maligo, ngunit tumanggi siya. Sinabi ng ina niya na kailangan niyang maligo. Sinabi nito kay Layla na hugasan ang kanyang buhok. Habang hinuhugasan ni Layla ang kanyang buhok, nabasa ito. Binigyan siya ni Randall ng tuwalya at sinabing magtanggal siya ng Therapal. Pumayag si Layla at tinanggal ang kanyang Therapal, at binalot ang tuwalya sa kanyang makina. Sinabi ni Randall na ang mga chicks sa pampublikong CR ay ganap na walang mga Tapal Odo. Nahiya si Layla, ngunit hinikayat siya ni Randall at sinabing bibigyan niya ito ng magic touch. Inalis ni Layla ang kanyang mga Therapal. Tinanggal ni Randall ang Tapal Odo ni Layla, ngunit biglang dumating ang kanilang pamilya. Sinabi ng ina ni Randall na kailangang umalis si Layla kinabukasan dahil sa ginawa nito. Kinagabihan, makikitang pinalaya ni Randall ang isang ibon. Nang muli siyang bumalik para alisin ang Therapal ni Layla, nakita niyang ganap itong walang Tapal Odo at binigyan siya ng isang malikot na ngiti. Sa wakas, nakuha na ni Randall ang gusto niya. Kinabukasan, dumating ang tanod sa bahay para kunin si Layla. Nagpalitan ng malalagkit ng ngiti sina Layla at Randall bago umalis. Sinabi ng tanid na si Randall ay lumaki na. Gayunpaman, sinubukan pa ring paluin ng kanyang ama si Randall, ngunit tumakbo ito palayo, na nakangiti. Pati ang kanyang balong tiyahin ay naglagay ng makeup at umalis ng bahay. Sa huli, naramdaman ng lahat ang kalayaan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang iba.